Fresh graduate po ako ng Business Administration, major in Marketing Management. Una po nagsimula po ako sa 5 inahin. Namuhunan lang po ako ng nasa 5,000 po. Simula sa 5,000 pesos na puhunan, ngayon naparami niya yung kanyang mga alagang mga bibe at ito na yung nagsisilbing hanap buhay at kabuhayan Yes po po. ninyo. Kahit magka-work na tayo, may extra income pa rin po tayo dito sa backyard farm natin. Ayun ang kagandahan, no? Maganda yung mindset ni Sir Robin, no? Para malaman lang ng ating mga ka-video, no? Magkano ba yung una mong napagbentahan? Nasa 5 to 10K po ganun. Pag pinag-breed mo yung magkakapatid, lumiliit po yung lahi nila. When you say modernize, ito yung ginawa mo ngayon. Yes po. So anong kaibahan nito sa mga traditional na nagbibibe? At balita ko, sir, awardee ka raw ng Young Farmers Challenge. Na-awardan po tayo sa provincial level ng 80,000 pesos at sa regional level naman po na 150,000 pesos. Wow! Hindi po consistent yung kita natin sa Muscovidac, pa iba-iba po, pero nagre-range ng 10 to 20K po ganun. Monthly. Yes po. Sa mga kababayan po natin, especially po sa mga kabataan po na gaya ko, ay hindi po hadlang ang maliit na simula para po sa malaking pangarap po natin. What's up, ka-video? Art Sinubago here and welcome to another episode of Video Stories. What's up mga ka-video? Kamusta po kayo? For today's video, nandito tayo ngayon sa Barangay Visal, San Pablo, sa bayan po ng Candaba, sa lalawigan po ng Pampanga, na kung saan ating bibisitahin ang isang backyard farm. Ating aalamin ang mga paraan at diskarte sa pag-aalaga ng Muscovidac. At the same time, kikilalanin po natin ang young farmer na successful sa pag-aalaga ng Muscovidac dito sa Pampanga. Let's go! Hello po, sir. Hello sir, good morning. Morning Kamusta po. po kayo? Okay. Sir, bagong lahat siguro sir, pakilala po muna tayo. Ako po si Robin Samson, 23 years old, isang young farmer dito sa Candaba, Pampanga. Ang may-ari po ng backyard farm po na ito. Imagine 23 years old. Yes po. Sir, ilang taon ka na bang nag-aalaga ng Muscovidac? Nag-aalaga po ako niyan ng nasa 5 to 6 years na po akong nag-aalaga ng Muscovidac po. So kung 5 to 6 years, so sinimulan mo ito nung pandemic? Yes po. Ba't mo naman naisipan na mag-alaga ng ganitong klase ng mga alagain? Una po naisipan ko lang po mag-alaga para po sa personal consumption lang po. Pang ulam, ganyan, panghanda sa mga okasyon. Then yun po, unti-unti na pong dumadami. Then nung dumadami na po sila, naisipan ko pong magbenta. At yun, marami po naghahanap sa akin ng bibe. Dumami po yung mga naghahanap sa atin ng mga bibe, dumami po yung mga bumibili. Hanggang sa yun po, tinuloy-tuloy ko na po yung pag-aalaga ng bibe. So usually, sino ba naman yung mga nabebentahan mo? Mga kapitbahay ba o taga-ibang lugar? Kadalasan po dito lang din po sa kapitbahay. Meron din po taga-iba lugar, pinipick up po nila dito sa farm po natin. So, kumusta naman yung pag-aalaga mo dito? So, 5 to 6 years, nakakapagbenta ka ng mga bibi mo. Kumusta naman ang return of investment na sinasabi natin dito? Okay naman po, since hindi naman sila ganun kagastos, medyo may kinikita po tayo sa, mabilis naman po yung ROI natin. Paano ka ba nagsimula dito? Paano ba yung naging puhunan mo? Magkano ba yung puhunan mo? O saan mo nakuha yung mga pauna mong mga alagang bibi? Una po, nagsimula po ako sa 5 inahin. Namuhunan lang po ako ng nasa 5,000 po. 5,000 sa 5 na inahin. Paano yun? 5 inahin po at may isa na pong barako yun. Okay, 5 plus 1. Opo. Parang yun yung parang una mong breeder. Yes po. Mga ilang buwan na yung mga inahin mo na yun nung nakuha mo? Nakuha ko po sila na ready to lay na po, 5 to 6 months po. Okay. So, hindi ka na naghintay Yes po, hindi na ng po. ilang buwan pa. So, pagkakuha mo, naghintay ka na lang siguro ng ilang araw. Yes po. Tapos, nangitlog na sila.
So ever since yung 5 inahin na yon tsaka isang barako, eto na yung naging bunga niya. Yes po. Okay, so ganda no guys, no? Simula sa 5,000 pesos na puhunan, ngayon naparami niya yung kanyang mga alagang mga bibe at ito na yung nagsisilbing hanap buhay at kabuhayan Yes po po. ninyo. 23 years old ka. Ano to? Estudyante? Graduate na? Ano natapos mo? Fresh graduate po ako ng Business Administration, major in Marketing Management. After ko po makagraduate, pinili ko muna pong i-establish tong backyard farm natin para kung sa ganun po, kahit magka-work na tayo, may extra income pa rin po tayo dito sa backyard farm natin. Ayun ang kagandahan, no? Maganda yung mindset ni Sir Robin, no? Pero you are planning still na magkaroon ka ng employment pagdating ng araw. Yes po. Pag napalago pa po natin, pag nag-expand pa po tayo ng mas malaki pong farm po natin sa pagbibibe. Bibi yun ha, hindi baby. Ayan. So ang ganda ng kwento ni Sir ha, marketing. Tama ba? Marketing Yes po, marketing management. So naisipan po niya na mag-alaga ng bibe at ngayon gusto ko malaman, paano ba? Yung una mong napagbentahan, kamusta naman? Ayun po, okay naman po, pero pinangpuhunan ko lang din po. Pinaikot mo ulit. Pinaikot ko lang din po. Para malaman lang ng ating mga ka-video, no? Magkano ba yung una mong napagbentahan? Nasa 5 to 10K po ganun. Ilang piraso yan? Ano yan? Mga ducklings or mga breeders din? Mga ducklings po, tas nagbebenta din po ako nun ng mga for meat po, yung mga pangkatay. Meat type. Kasi no mga ka-video, no, maganda kasing alagain ang bibe dahil alam natin, ito ba yung parang sinasabi natin kung may manok, parang native na bibe? Yes po, sila po yung parang native sa Sa, yung Peking duck po kasi 'di ba po parang parang 45 days siya yung broiler. yes. Ito naman po matagal po siyang lumaki, yung parang sa native po na manok nga po. Oo. Pero parang ano lang din ito, pakakawalan mo lang din kung ano Yes na lang po. pinakain. Yes po. Pwede na rin. Yes Pero sa'yo, nakakulong. Yes po. Yes. Ano po. bang paborito mong putahe o Ah, luto? Adobo po at saka kaldareta po. Wow, mukhang makakatikim ata tayo ngayon. Makakatikim ba tayo ng Yes ganyan? po, sir. Nako naman. So, mamaya, excited tayo matikman yung adobo at saka kalderetang bibe. So this time, sir, gusto kong malaman at pwede mo ba kaming i-tour sa inyong farm, dito sa inyong kulungan? So, eto guys, no, parang ang setup po niya is mga tubular plus bubong. Sir, yung iba nating nakikita kasi is parang pinapakawalan lang yung mga bibi nila. Yes po. Ba't ikaw, sir, naisipan mong ganito ang i-set up? Ginawa po natin to para sa mas madali po yung breeding natin. Tulad po niya na nilagyan po natin ng DB division para po sa selective breeding. Kasi po pag di po tayo nag-selective breeding, may nagiging yung inbreeding issue po na pag pinag-breed mo yung magkakapatid, lumiliit po yung lahi nila. May ganun din pala, no? Yes po. Sir, nabanggit mo kanina selective breeding. Pwede ba nating ipaliwanag sa mga ka-video natin? Ang selective breeding po, pinipili po natin yung mga breeder natin na yung hindi po sila magkakapamilya, hindi po magkakapatid. Kumbaga po, pinapares natin yung barako sa ibang inahin para mas maganda po yung ilabas nilang mga ducklings. Okay, so kapag kasi pag nagkataon na magkakapatid or mag-anak yung mga bibi na yun, ano nagiging output? Ayun po, mahina po sila, mabilis magkasakit, hindi ganun kalaki, mga nababansot. Ayun po. So maganda, no? Ngayon ko lang narinig yun na selective breeding, no? Pwede nating i-apply sa mga alaga natin, lalong-lalo na yung mga kababayan natin ngayon na nag-aalaga din. Kasi ang Muscovy duck or mga bibe, hindi lang naman dito sa Pampanga pamilyar at Yes popular. po. Yes. Maging sa ibang bahagi po ng ating bansa, meron din po mga nag-aalaga, no? Yes, At sir. dito nga sa yung area, you mentioned a while ago na selective ito. So ilang ano po ba ito? Ilang pen pen ka po natin. meron dito? Meron po tayong 6 na pen sa isang pen po, naglalaman po yan ng 6 na inahin at isang barako. Okay, so 6:1. Yes, no? sir. Pero sa'yo nung una, 5:1. Yes, sir. 5 inahin, isang barako. So, sir, yun ba yung ideal na setup? Yes po. Ang ideal po talaga is 4:5.
Okay. Pero ang ginagawa din po natin, since kaya naman pong ifertile ng mga breeders natin na Drake, yung mga barako, kayang-kaya po naman po nila yung 6 na inahin. Mataas naman po yung fertility rate nila. Okay, so halos yung isang barako, siya na lahat ang tatay ng mga Yes po. na iitlog niya, no? At balita ko, sir, awardee ka raw ng Young Farmers Challenge or YFC. Yes po, sir. So how is that? Yun po, since ninais nga po natin na i-innovate po yung pagbibibe, mas gawin pong efficient at mas maganda yung production po nito. Palaguin po from traditional ay ginawa po natin na i-modernize po natin. Ayun po, sa awa po ng Diyos, pinalad po tayo sa provincial at regional level. At national finalist na rin po tayo. Wow, galing! At magkano naman ang napanalunan natin doon? Na-awardan po tayo sa provincial level ng 80,000 pesos. At sa regional level naman po na 150,000 pesos. Wow! O sa national, may result na ba? Sa ngayon po, sir, wala pa po. Magko-compete pa lang po niyan kami sa final, sir. So ang entry mo, ito mong modernized na Yes po. Muscovy duck farming. Yes po. So when you say modernized, ito yung ginawa mo ngayon. Yes po. So anong kaibahan nito sa mga traditional na nagbibibe? Kaibahan po sa traditional, yung iba po, yung bahala na system po sila, yung pag-alaga-ala lang. Hindi nagiging ganun kaganda yung production, mabilis magkasakit dahil nga ayun po, hindi nagiging maayos yung Kulungan. hindi maayos yung production, nagiging mababa yung ano nila, yung Fertility. nagiging mababa yung Pangingitlog. harvest nila, parang ganun sa. Okay. Though you modernize the setup, kumbaga dati kasi mga kawayan lang mga kubo-kubo lang yung bahay ng mga bibe at saka nakakalat lang. Pero siya nga using tubular. Yes May po. screen ka na rin dito, net na plastic at itong yero. Ngayon sir, pwede ba natin puntahan? Papasukin yung... Yes, sir. So guys, puntahan natin itong kulungan ni Sir Robin at tignan natin. So binabanggit niya dito, so meron silang 6 na inahin plus may isang barako. At sir, ba't nakikita natin ang daming mga itlog? Yes, sir. Ano to, na-harvestan mo na ba kahapon or isang araw lang yan? Ano na po yan, 3 days na po sila dyan. Mm. Minsan po araw-araw nag-harvest tayo. Minsan, inahayaan muna natin maipon ng hanggang mga 3 days, tapos kukolektahin na po natin. Okay, so every 3 days ka Pero Yes, pag sir. sa daily naman, kamusta ang natin? Kamusta ang production natin kapag daily? Though nabanggit mo kanina, 6 na inahin. 6 din ba na itlog ang napuproduce nila? Minsan po, hindi po sila lahat nangingitlog. May 4 lang po nangingitlog. Ganun. Okay. Tsaka nangingitlog po sila every 2 days po. Ganun. May day off din. Yes po. Akala natin kasi ng mga kabidyo dire-diretso, everyday nakakapangitlog. Yes. Pero every 2 days, nag-off din sila. Yes po. Tsaka po, nangingitlog po sila ng 15 to 20 per clutch po nila. After po nun, alagaan po nila yung itlog nila. Lilimliman po nila. Okay. So, nag-incubator ka ba dito? Since ginawa nga po natin tong business na, kinukolekta na po natin yung mga itlog. Hindi na po natin sila hinahayaan maglimlim. Pag hinayaan po kasi natin maglimlim, lulukuban po nila yan ng 1 buwan. Matatagalan po ulit bago sila mangitlog nun. Kaya kinukolekta na po natin at sinasalang po natin sa incubator. Okay, when you say incubator, ilang days ba? Kasi ang alam ko sa manok, 21 days. Yes, sir. Sa Peking duck, nasa 28 days. Sa Muscovy duck, ilan naman ang kailangan mo para makapag-hatch ka ng bagong ducklings? Sa Muscovy duck naman po, tumatagal po ng 32 to 35 days po. Pwede ba Yes, natin yes, kunin? sir. Oo. Ayun. Ito parang bago lang ito, mainit-init pa Sir. Tsaka- Nililimliman. Oo. Ito kasi medyo nadumihan na. So meaning medyo matagal na. So 2 to 3 days ka mo Yes po. bago mo sa pulutin ito, medyo bago-bago. Tsaka mainit-init pa. So malamang kakahitlog niya lang ito ngayong Yes po. araw na ito, no. Yan guys, so yung size ito normal lang, no. Kaya Yes, sir. pero mayroon tayong mga na-encounter. Meron ka rin ba na kapag 5 to 6 months pag nagsimula na silang mangitlog, may tendency na hindi pa ganon mataas yung fertility? Yes po, sir. Hindi pa ganun ka dahil pa lang
yung ano tawag doon, yung bata pa yung Oo, hindi pa matured. hindi pa ganun ka-matured yung mga. Oo. So, yun, maghihintay ka pa ng ilang days. Or pang ilang itlog nila bago ka talaga makakapag-hatch. Sa second clutch po nila, pwede na po maganda na po yung mapaproduce po nila nun. Pag unang ano po kasi nila, pag unang pag-iitlog po nila, hindi po 'di ba ganun kaganda yung mga nailalabas nilang itlog, may manipis, may maliit. Oo. Ayun po. Pero pag second clutch, third clutch, ayun po maganda na po yung nailalabas nila. Ayun. So, yung unang clutch siguro, yung unang itlog nila, ang magandang gawin doon, iprito muna. Ikaw, hindi ka nagbebenta ng itlog. Iniipon mo, ini-incubate mo. Yes po. Then, naghihintay ka ng mga more or less 30 plus days. Yes po. Pag na-hatch sila, nagkakaroon ka ng mga Muscovy duck ducklings. Ducklings, sir. At yun ang binibenta mo. Magkano naman ang bentahan ng mga ducklings? Starting price po natin sa ducklings is 80 pesos po. Mura lang, ha? Saan mo kinuha yung presyo mo na ganyan, na 80 ang start mo? Yun po, based po sa bentahan po ngayon sa market po natin ngayon. Mga week old yung binibenta mo dito. Minsan po, kinukuha po nila day old, Mm-mm. week old, at saka po month old. Ano yan? Nag-iiba rin yung presyo noon. Yes po, paiba-iba po. O kunyari, day old, 80. 80 po. Pag week old, Week old po, 100 pesos po. 100 pesos. Pag ano na, kunyari, Pag mabot na ng month old. Month old po, 150 pesos po. Ayun. Pero, so month old, medyo naparami ka na ng pakain, no? Yes no? po. Ay, mura pa rin, no? Masarap pala mag-alaga ng Muscovy duck dahil mura lang yung starting na Yes po. puhunan. Pero imagine si Sir Robin, nagsimula siya sa 5,000 pesos na breeder Yes na po. mga Muscovy duck at ngayon ay naparami niya. So far, sir, ilan na lahat ang mga Muscovy duck mo dito? Nasa yung mga alaga po natin hindi po sila basta-basta. Sila po yung kumbaga extraordinary, pambihirang bibe. Pambihirang bibe. Gusto natin yan, ha? Guys, natuwa ako. Kasi first time ko makakita ng rep o Gidenso na ginawang incubator. Ginawa natin, nagsimula lang po tayo sa 5 inahin. Sabi nga nila, great things always start small.